Naitanong mo na ba sa sarili mo, hanggang kailan pa kaya ako mabubuhay? Lalo na kung lagpas 60 ka na, biglang dumarami ang tanong tungkol sa kalusugan, sa katawan, at sa hinaharap. Pero alam mo ba, may mga senyales daw na pwedeng makita sa katawan at ugali natin, na pwedeng magpahiwatig kung mahaba pa ang biyayang buhay na naghihintay sa atin. Oo, hindi ito hula o pamahiin. Base ito sa mga pag-aaral ng siyensya at karanasan ng maraming matatanda sa buong mundo. Kaya kung ikaw ay edad 60 pataas o may mahal ka sa buhay na senior na gusto mong gabayan, napakahalagang panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Dahil baka isa ka sa mga maswerteng nagpapakita ng malinaw na senyales na mahaba pa ang itatakbo ng buhay mo. Ngayon, simulan natin sa unang senyales. Simple lang pero malaki ang ibig sabihin. Lakad mo pa lang. May sinasabi na, tinayon sa mga eksperto sa kalusugan, ang bilis at ginhawa ng paglalakad ng isang senior ay konektado sa kabuuang kalagayan ng kanyang puso, baga, kalamnan at utak. Kapag kaya mo pa ring maglakad ng hindi hinihingal, hindi nanlalata at may ritmo ang hakbang mo, ibig sabihin, malakas pa ang katawan mo. Sa totoo lang, may mga pag-aaral na nagsasabing ang seniors na may mabilis o regular na lakad ay mas mataas ang posibilidad na mabuhay ng mas matagal kumpara sa mga hirap na sa paglakad. Kaya ngayong linggo, obserbahan mo ang sarili mo. Kumusta ang lakad mo? Kung medyo mabagal, okay lang. Hindi pa huli ang lahat, simulan mong maglakad-lakad sa umaga kahit 5 minuto lang. Isabay mo na rin ang pagbilad sa araw. Ang simpleng lakad ay parang investment sa mas mahabang buhay. Ang ikalawang senyales na dapat mong bantayan ay ang lakas ng pagkakahawak ng kamay. Oo, hindi lang yan tungkol sa pakikipagkamay. Ang lakas ng grip mo ay sumasalamin sa kabuuang muscle, strength ng katawan mo. Ayon sa mga pag-aaral mula sa UK at Japan, ang mga matatandang may malakas pa ring kapit ay kadalasang may mas mababang risk ng pagkakaroon ng chronic diseases gaya ng diabetes, heart disease at dementia. Ngayon, paano mo malalaman kung malakas pa ang grip mo? Subukan mong pisilin ang isang bote ng tubig o kaya ay magsara ng takip ng garapon. Madali pa ba sa'yo? Kung oo, congratulations. Isa yan sa mga senyales na malakas ka pa. Kung nahihirapan ka naman, huwag pang hinaan ng loob. May mga simpleng ehersisyo para palakasin ang kamay, gaya ng pagpisil ng stress ball araw-araw o paggamit ng rubber band para sa resistance. At eto pa ang ikatlong senyales. Nakakatulog ka pa ba ng maayos? Marami sa ating mga seniors ang nagsasabi, normal lang naman na magising ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw, di ba? Pero ang totoo, ang kalidad ng tulog ay isa sa pinakamalaking predictors ng haba ng buhay. Ang mga taong may sapat at tuloy-tuloy na tulog kada gabi ay mas malaki ang tsansang makaiwas sa sakit, mas may malusog na immune system, at mas matalas ang isipan. Kung madalas kang magising sa 10 oras ng gabi at hindi na makatulog muli, baka panahon na para tingnan ang evening routine mo. Iwasan muna ang kape o tsa pagkagabi. Subukang mag-relax bago matulog. Pwedeng magbasa ng libro, makinig sa tahimik na musika, o magsindi ng essential oils kung meron. Tandaan, ang katawan natin ay parang cellphone. Kailangan ng full charge tuwing gabi para umandar ng maayos kinabukasan. At alam mo ba ang nakakatuwa? Marami sa mga senior na may magandang tulog, malakas ang kapit ng kamay, at kaya pang maglakad ng regular ay yung mga may aktibong lifestyle kahit simpleng-simple lang. Yung naglalakad sa palengke, nag-aalaga ng halaman, nagluluto araw-araw, o may malapit na kausap sa bahay o kapitbahay. Kaya habang pinapanood mo ito, gusto kong tanungin ka, alin sa 3 senyales na ito ang nasa iyo pa? Lakad, lakas ng kamay, tulog, o baka 3 pa? Kung isa ka sa mga nakaka-relate, ibig sabihin ay nasa tamang direksyon ka, pero hindi tayo titigil dito. Sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan natin ang ika-4 at ika-5 senyales na mas lalong magpapatibay ng pag-asa mong mahaba pa ang ilalaang oras sa mundong ito. Kaya kung gusto mong malaman kung ikaw nga pa ay may mahaba pa ang buhay, ituloy mo lang ang panonood.
Dahil baka yung susunod na senyales hindi mo pa napapansin, pero nararamdaman mo na pala sa katawan mo araw-araw. Comment 1 kung nakarating ka pa rin dito sa part na ito. Ibig sabihin ay interesado ka talagang alagaan ang sarili mo at ang kinabukasan mo. At kung gusto mo talagang humaba ang buhay mo ng masaya at masigla, huwag mong palalampasin ang susunod. Ngayon na napag-usapan na natin ang tungkol sa bilis ng lakad, lakas ng kamay, at kalidad ng tulog, handa ka na bang tuklasin pa ang susunod na mga senyales na tahimik pero makapangyarihang palatandaan na mahaba pa ang takbo ng buhay mo? Ang ika-4 na senyales ay ito. Malakas pa rin ang gana mong kumain, lalo na sa masusustansyang pagkain. Marami ang hindi nakakaalam na ang simpleng ganang kumain ay konektado sa kalusugan ng ating utak, sikmura at emosyon. Kapag ang isang senior ay nawawalan na ng gana, maaaring ito ay senyales ng depresyon, mahinang panunaw o mas malalim na problema sa katawan. Pero kung ikaw ay patuloy na nasasabik sa mga pagkain, lalo na sa mga gulay, prutas at lutong bahay, ibig sabihin ay aktibo pa ang iyong digestive system, malakas pa ang iyong metabolismo at may sigla ka pa sa araw-araw. Ang mga taong may masiglang gana sa pagkain ay karaniwang mas may lakas ng loob harapin ang bawat araw, may energy para kumilos at mas malaki ang posibilidad na manatiling malusog ang katawan. Kaya ngayong linggo, pakiusap ko lang, iobserbahan, timo ang sarili mo. Kumusta ang gana mo sa pagkain? Kung mababa, subukan mong dagdagan ng physical activity sa umaga. Kahit simpleng stretching lang ay nakakapagpagana ng tiyan. Pwede mo rin simulan ang araw mo sa isang makulay na prutas, isang hiwa ng papaya o saging halimbawa. Yung mga simpleng hakbang, malaking tulong sa kabuuang kalusugan. Ngayon, dumako tayo sa ika-5 senyales. Medyo hindi ito pisikal, pero napakahalaga. Ito ay ang iyong kakayahang humarap sa stress. Ibig sabihin, kahit may problema, hindi ka madaling matumba. Kahit may pagsubok, kaya mong ngumiti. Ang tawag dito ng mga eksperto ay resilience o tibay ng kalooban. Ang mga matatanda na may ganitong klaseng attitude ay kadalasang mas tumatagal ang buhay. Hindi dahil mas konti ang pinagdadaanan nila, kundi dahil mas malakas ang loob nila harapin ito. Isang lola sa Cebu ang nagsabi sa akin dati, ano kung may sakit ako, buhay pa rin ako, di ba? At habang sinasabi niya ito, naglalaba siya ng damit sa poso, nakangiti at kumakanta pa. Paano mo malalaman kung resilient ka pa? Simple lang, kapag may problema, anong unang reaksyon mo? Panik ba agad? O kalmado ka muna, huminga, saka mag-isip ng solusyon? Kapag kaya mo pang i-manage ang mga pagsubok sa buhay nang hindi agad sumusuko, malaki ang tsansang mas matagal ang biyayang buhay mo. Kaya mahalaga na araw-araw, may ginagawa tayong bagay na nagpapasaya sa atin. Hindi kailangan magastos. Pwedeng makipagkwentuhan sa apo, mag-alaga ng halaman, manood ng paboritong palabas o magsulat sa diary. Kahit anong bagay na nagpapalakas ng loob at nagpapagaan ng damdamin ay may epekto sa tibay ng ating puso at isipan. Ngayon, kung pinapanood mo pa rin ito hanggang dito, ibig sabihin ay interesado ka talagang alagaan ang sarili mo. At gusto ko lang sabihin, hindi pa huli ang lahat. Kung meron mang kulang sa mga senyales na ito sa ngayon, pwede mo pa rin silang simulan o palakasin. Ang katawan natin ay marunong makinig sa atin, lalo na kung araw-araw nating inaalagaan ito. At bago tayo magtapos sa part na ito, gusto ko lang bigyang diin ang isang bagay. Hindi lang haba ng buhay ang mahalaga, kundi ang kalidad ng buhay habang tayo ay nabubuhay. Mahaba nga ang buhay pero kung mahina ang katawan at malungkot ang puso, parang kulang pa rin. Kaya ang mga senyales na ito ay hindi lang indikasyon ng tagal, kundi ng ganda rin ng natitirang taon. Sa susunod na bahagi, ibubunyag ko ang pang-anim at panghuling senyales. At ito ang mga pinakanakakagulat pero pinakakapaki-pakinabang. Kung gusto mong malaman kung isa ka sa mga seniors na may panlaban pa sa oras, sa katawan at sa panahon, ituloy mo lang ang panonood.
Baka sa susunod na senyales, mas lalo mong mapagtanto kung gaano ka pa kalakas at kung gaano pa kahaba ang kayang ibigay ng buhay sa'yo. Comment 2. Kung kasama ka pa rin hanggang ngayon, ibig sabihin, seryoso ka sa pangangalaga sa iyong sarili. At kung gusto mong tulungan ng iba pang seniors na gaya mo, i-share mo na rin ang video na ito sa isang kaibigan o kapamilya. Salamat at kasama pa rin kita hanggang dito. Ibig sabihin ay seryoso ka talaga sa pag-aalaga ng katawan mo. At gusto mong malaman kung isa ka nga ba sa mga seniors na may mahaba pang tatahakin sa buhay. Ngayon dumako na tayo sa pang-anim na senyales. At sa totoo lang, marami ang hindi agad napapansin ito. Pero kapag meron ka nito, malaking bagay talaga. Ang senyales na to ay kaya mo pa ring tumayo ng balanse o hindi natutumba. Simple? Oo, pero napaka-importante. Ang balanse ng katawan ay senyales na maayos pa ang coordination ng utak, muscles, kasukasuan at mata. Ibig sabihin, aktibo pa rin ang koneksyon ng iyong utak sa buong katawan. At kapag malinaw pa rin ang iyong sense of balance, mas mababa ang risk mo sa mga aksidenteng pagkadapa na isa sa mga pangunahing dahilan ng biglaang pagkapinsala sa matatanda. Subukan mo ito. Tumayo ka sa isang paa ng kahit 10 segundo. Kaya pa ba? Kung kaya pa, ibig sabihin may kontrol ka pa sa katawan mo. Kung hindi, okay lang. Hindi ito dahilan para mawalan ng pag-asa. Ang balanse ay kayang sanayin. Pwede kang magsimula sa pag-practice ng Tai Chi, yoga para sa matatanda, o kahit simpleng paghinto sa paglalakad habang nakatayo ng tuwid na may 2 paa sa lupa at kamay sa gilid. Araw-araw, sanayin mo ang sarili mo sa mga simpleng galaw na nagpapalakas sa balanse. Bukod sa makakatulong ito para iwas aksidente, pinapatibay rin nito ang koneksyon ng isip at katawan, isang mahalagang aspeto ng pangmatagalang kalusugan. Ngayon, ang pang-7 senyales, at para sa akin, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Meron ka pa ring malalim na koneksyon sa ibang tao. Hindi mo kinukulong ang sarili mo. May kausap ka pa rin. May mga taong nagmamahal sa'yo at mahal mo rin sila. Base sa maraming pag-aaral mula sa Harvard at iba pang research centers, ang mga matatandang may malalim na ugnayan sa pamilya, kaibigan o komunidad ay mas masaya, mas malakas at mas matagal mabuhay. Kahit wala kang asawa o anak na kasama sa bahay, basta meron kang kapitbahay na nakakausap, kaibigang pwedeng matawagan, o grupo ng seniors na kasama mo sa morning walk, yan ay napakalaking bagay. Ang kalungkutan, kapag tumagal, ay hindi lang sakit sa damdamin. Nakakaapekto rin ito sa katawan. Napapababa nito ang immune system, nagpapahina sa puso, at minsan pa tinutulak ang isang senior sa kawalan ng gana sa pagkain, tulog, o kahit paggalaw. Kaya kung isa ka sa mga seniors na may kakwentuhan pa, may ka-Facebook chat, o may mga apo na bumibisita, alagaan mo ang koneksyong yan. And kung medyo nag-iisa ka ngayon, huwag kang mag-alala. Pwedeng-pwede mong simulan muli ang koneksyon. Mag-hello sa kapitbahay, dumaan sa barangay health center, sumali sa prayer group or kahit online Bible study. Hindi kailanman huli ang lahat para makipag-ugnayan. Sabi nga sa isang pag-aaral, ang isang matandang may isang tunay na kaibigan ay may mas mataas na chance na humaba pa ang buhay ng higit sa 5 taon kumpara sa senior na walang kausap. Isipin mo yon, isang kaibigan lang pero dagdag 5 taon? Sulit, di ba? Ngayong napag-usapan na natin ang lahat ng 7 senyales na nagpapahiwatig ng mahabang buhay, tanungin mo ang sarili mo, ilan sa mga ito ang meron ka? At sa tingin mo alin ang pwede mong simulan ngayon para mapalakas pa ang katawan mo? Pero sandali lang, hindi pa tayo tapos. Sa mga susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang 3 bagay na pwede mong simulan agad para lalong tumibay ang mga senyales na yan, mga simpleng hakbang na kayang-kaya mong gawin araw-araw, kahit sa bahay lang, at hindi kailangan ng mamahaling kagamitan. Dahil ang totoo, kahit marami kang senyales ngayon,
Kung pababayaan mo ang sarili mo sa mga darating na taon, pwede pa ring humina ang katawan mo. Pero kung maaga kang kikilos at gagawin ang mga tamang hakbang, mas mapapatibay mo ang pag-asang mahaba pa talaga ang ilalaang buhay mo. Kaya kung gusto mong malaman ang unang hakbang na dapat mong simulan, abangan, imo ang susunod na bahagi. Ang mga simpleng gawain na yon, maraming beses nang napatunayang nagpapahaba ng buhay. Ayon mismo sa mga doktor at eksperto. Comment 3 kung natapos mo ang 7 senyales. At i-comment mo rin kung alin sa mga ito ang meron ka. Baka may kapareho ka sa comment section na pwedeng maging kaibigan mo rin. Kumusta ka na? Kung nandito ka pa rin sa part na ito, saludo ako sa'yo. Dahil ibig sabihin talagang mahalaga sa'yo ang sarili mong kalusugan at gusto mong sulitin ang bawat taon, buwan at araw ng buhay mo. Natapos na natin ang 7 senyales na nagsasabing mahaba pa ang itatakbo mo. Pero tandaan, kahit meron ka ng mga senyales na yon, kung hindi mo aalagaan, pwedeng mawala. Kaya ngayon pag-uusapan na natin ang 3 bagay na dapat mong simulan agad. Simula pa lang ng bagong yugto ng buhay mo. Ang unang bagay na dapat mong simulan ngayon ay ito. Magkaroon ng consistent at simpleng physical activity araw-araw. Hindi kailangan ng gym. Hindi rin kailangan ng mamahaling sapatos o kagamitan. Ang kailangan lang ay konting disiplina, kaunting galaw, at kaunting oras bawat araw. Alam mo ba na kahit 15 minuto lang ng paglalakad sa umaga o hapon ay may malaking epekto na sa puso, utak at kasukasuan mo? Ayon sa mga pag-aaral, ang seniors na may regular na pisikal na aktibidad ay mas mataas ang chance na hindi tamaan ng stroke, heart disease at dementia. Bukod pa doon, mas bumabagal ang pagkasira ng muscle, mas tumitibay ang buto at mas magaan ang pakiramdam araw-araw. Isipin mo ito. Araw-araw kang gagalaw para lang gumaan ang katawan mo. Pero ang kapalit ay mas matagal na buhay. Sulit na sulit, hindi ba? Kung hirap ka nang maglakad sa labas, pwede mong simulan sa loob ng bahay. Maglakad-lakad sa hallway, umakyat baba ng ilang hakbang, gumalaw habang nanonood ng TV. May mga simpleng stretching na pwede mong sundan sa YouTube o kaya mag-tai chi o chair exercises kung mas comfortable ka sa ganong galaw. At habang gumagalaw ka, mapapansin mo na unti-unting lumalakas ulit ang katawan mo. Baka dati nahihirapan kang buhatin ng kaldero o itaas ang braso, pero ngayon parang mas kaya mo na. At hindi lang katawan ang lumalakas dito. Pati utak mo mas nagiging alerto. Kasi ang paggalaw ay nagpapadaloy ng dugo sa utak at yan ang nagbibigay sigla at linaw sa pag-iisip. May kakilala ako, isang lolo sa Pampanga. 68 na siya, pero araw-araw siyang nagwawalis sa bakuran. Sabi niya, kahit pawis-pawis ako, ang saya ko. Parang pakiramdam ko, bumabata ako. At hindi nga siya nagkakasakit, hindi rin siya mabilis mapagod. At higit sa lahat, masayang-masaya siya sa buhay. Kaya kung ikaw ay isa sa mga seniors na sinasabi, ay, matanda na ako, baka mapilayan ako niyan, isipin mo ito. Mas delikado ang hindi pagkilos kaysa sa paggalaw. Ang katawan, kapag hindi ginagalaw, unti-unting humihina. Pero kapag araw-araw mo siyang binibigyan ng kahit konting ehersisyo, parang sinasabi mong, buhay pa ako at gusto ko pang mabuhay ng mas matagal. Ngayong alam mo na ang unang dapat simulan, consistent na physical activity, gusto kong tanungin ka, anong galaw ang kaya mong simulan bukas? Simpleng lakad sa umaga, pagwawalis sa bakuran, pagtayo at pag-upo ng 10 ulit. Ano man yan, mahalaga. Kung mahalaga, may simula. At hindi mo kailangang gawin mag-isa. Pwede mo itong gawing bonding moment kasama si misis o si lolo o ang apo mo. Pwede kang magtayo ng morning movement club kasama ang kapitbahay. O kahit simpleng paalala lang sa sarili mo sa salamin. Galaw-galaw para hindi ma-stroke. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang ikalawang bagay na dapat mong simulan agad. At ito, hindi lang pampahaba ng buhay, kundi pampatibay rin ng puso, isipan at damdamin. Isang bagay na nakakalimutan ng marami, pero sa totoo lang, ito yung susi sa masayang pagtanda.
Comment 4 kung handa ka na talagang gumalaw araw-araw. At i-type mo rin sa comments kung anong simpleng activity ang gusto mong simulan bukas. Baka magka-inspirasyon pa ang ibang manonood dahil sa'yo. Ngayon na napag-usapan na natin ang kahalagahan ng paggalaw, oras na para sa ikalawang bagay na dapat mong simulan ngayon na. At para sa marami, ito ang mas mahirap kaysa sa pag-ehersisyo, ang pagpapalakas ng koneksyon mo sa ibang tao. Hindi man ito obvious sa una, pero ang kalungkutan at isolation ang isa sa mga pinakamatinding silent killers ng mga matatanda. Marami sa mga senior citizens ang magaling magtago ng lungkot. Tahimik lang, nakatitig sa bintana, walang kausap buong araw, pero sa loob-loob nila, sabik sa atensyon, sa simpleng kumustahan, sa isang kamay na hahawak sa kanila. Kaya kung gusto, kung humaba pa ang buhay mo, at higit sa lahat, mas maging makabuluhan ang bawat araw, kailangan mong simulan ang muling pakikipag-ugnayan. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong magkaroon ng maraming kaibigan. Kahit isang taong totoo mong nakakausap araw-araw ay sapat na para makaramdam ka ng koneksyon sa mundo. Ang mga tao na may malapit na ugnayan sa pamilya, kapitbahay, simbahan o kahit online ay mas mababa ang chance na dapuan ng depresyon. Mas mataas din ang emotional resilience nila. At ayon sa mga pag-aaral, mas humahaba ang buhay nila ng ilang taon. Isipin mo to, masaya ka, may kakwentuhan ka, may dahilan kang bumangon araw-araw. Yun pa lang panalo ka na. Ngayon baka iniisip, Yumim, wala naman akong kasama sa bahay. Lahat sila may kanya-kanyang buhay na. Oo, totoo. Pero hindi ibig sabihin na wala ka nang pwedeng kausapin. Baka may kapitbahay kang hindi mo pa nakikilala. O baka pwede kang sumali sa isang senior group sa barangay. O kahit online group sa Facebook na para sa mga kaedad mo. Meron na ring mga online mass or Bible studies para sa seniors. Hindi mo na kailangang umalis ng bahay para makipag-ugnayan. Kung may cellphone ka, subukan mong mag-text o tumawag sa isa mong anak, apo o kaibigan. Kahit simpleng, kumusta ka na? Sapat na para simulan muli ang koneksyon. Isang simpleng kwento. May isang lola sa Iloilo, 74 years old. Matagal na siyang walang kausap sa bahay. Pero isang araw, nagdesisyon siyang magtanim ng mga gulay sa paso. Araw-araw, binibisita siya ng isang batang kapitbahay para tumulong. Doon nagsimula ang kwentuhan, hanggang sa naging routine nila. Isang simpleng tanim, isang simpleng hello. Pero yun ang naging dahilan kung bakit muling naging masigla si Lola. Hindi kailanman huli para muling makipagkaibigan. Kaya simula ngayon, subukan mong humanap ng paraan para makipag-ugnayan ulit. Kung may alitan sa pamilya, baka ngayon na ang tamang oras para ayusin. Kung may kaibigang matagal nang hindi nakakausap, baka isang mensahe lang ang kulang para muling mabuhay ang inyong koneksyon. At kung iniisip mong nakakahiya na o nakakabigat, lang ako, isipin mo ito. Karapat-dapat kang mahalin, pakinggan at pahalagahan. Ang iyong boses ay mahalaga. Ang iyong kwento ay may saysay. At ang iyong presensya ay may silbi para sa iba at para sa sarili mo. Minsan, kailangan lang nating paalalahanan ang sarili natin hindi tayo nag-iisa. At kung lalapit tayo kahit konti lang, madalas may taong handang sumalubong sa tin ng bukasang palad. Kaya kung gusto mong humaba ang buhay mo, hindi lang sa taon kundi sa saya, simulan mo ulit ang koneksyon. Hanapin mo ang mga taong kaya mong abutin at hayaan mo ring abutin kanila. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan na natin ang ikatlo at huling bagay na dapat mong simulan ngayon. At ito kahit gaano ka katanda, kahit anong estado mo sa buhay, pwedeng-pwede mo itong gawin. Walang gastos, walang komplikasyon, pero may malaking epekto sa iyong kalusugan, pananaw at araw-araw na sigla. Comment 5 kung gusto mong simulan ang muling pakikipag-ugnayan ngayon. At kung may kapamilya o kaibigan kang hindi mo pa nakakausap sa matagal na panahon, i-type ang pangalan nila sa comments bilang paalala sa sarili mong tawagan o kamustahin sila ngayon na.
Narito na tayo sa huling bahagi ng 3 bagay na dapat mong simulan ngayon kung gusto mong humaba pa ang buhay mo at maging mas makabuluhan ang bawat araw na natitira. Nauna na natin pinag-usapan ang kahalagahan ng paggalaw araw-araw at ang pagbabalik ng koneksyon sa mga tao sa paligid mo. Pero itong pangatlo, simple lang sa unang tingin pero malalim ang epekto. Ang pagsisimula ng bagong layunin o dahilan kung bakit ka bumabangon tuwing umaga. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, bakit ako bumabangon? Kapag ang sagot ay, kasi kailangan o wala lang, nakagawian na, baka panahon na para baguhin ang kwento. Ayon sa mga eksperto sa larangan ng aging at long life, ang mga matatandang may malinaw na purpose sa buhay ay mas malakas, mas masaya, at mas matibay sa hamon ng panahon. Hindi mahalaga kung malaki o maliit ang layunin mo. Ang mahalaga, may dahilan ka para mabuhay, may direksyon kang tinatahak, at may ginagawa kang mahalaga para sa sarili mo o para sa iba. Pwede bang ang layunin mo ay ang simpleng pag-aalaga ng mga halaman mo sa likod bahay? Pwede. Pwede bang ang layunin mo ay magluto ng masustansyang pagkain para sa asawa mo araw-araw? Oo naman. Pwede rin na ang layunin mo ay makausap ang isang apo araw-araw sa video call o ipagpatuloy ang iyong pananampalataya sa dasal at pagsisimba. May kilala akong senior, tawagin natin siyang Mang Ben. Wala na siyang asawa. Lahat ng anak niya nasa abroad. Pero alam mo ba kung bakit siya inspired pa rin tuwing umaga? Araw-araw siyang nagwawalis sa harap ng barangay hall. Sabi niya, kahit papano, alam kong may silbi pa rin ako. Totoo nga, nakangiti sa kanya ang mga dumadaan. Sinasabihan siya ng salamat po. At doon niya nahanap ang kanyang layunin. Ikaw, saan mo gustong simulan ang panibagong layunin mo? Baka gusto mong magturo ng simpleng recipe sa mga apo mo. O gusto mong sumulat ng kwento mula sa kabataan mo. Baka gusto mong magbahagi ng payo sa mga mas bata. Tandaan mo, hindi kailangang malaki ang impact mo para maging mahalaga. Minsan ang pinakamaliliit na bagay ay may pinakamalalim na epekto. Ang katawan natin ay sumusunod sa kaisipan. Kapag alam ng utak natin na may trabaho pa siya, kahit simpleng trabaho lang, mas nagiging alerto ito. Mas aktibo ang utak, mas gumagana ang memorya, mas malakas ang resistensya. Pero kapag pakiramdam ng isang tao ay wala na siyang silbi, dahan-dahang sumusuko ang katawan. Kaya kung gusto mong manatiling buhay na buhay, kailangan mong bigyan ng sarili mo ng dahilan para mabuhay araw-araw. Kung hindi mo pa alam kung ano ang layunin mo ngayon, huwag kang mag-alala. Pwede mo itong tuklasin unti-unti. Pwede mong tanungin ang sarili mo, ano ang bagay na nagpapasaya sa akin? Ano ang gusto kong gawin na makakatulong sa iba? Ano ang gusto kong matutunan kahit ngayong senior na ako? Kapag nahanap mo ang sagot, gawin mo itong pang-umagang panalangin. Salamat sa panibagong araw. Gabayan mo ako para magampanan ko ang layunin ko ngayon. Iba ang sigla ng katawan kapag may direksyon ng puso. At kung sa ngayon ay medyo magulo pa o hindi mo pa alam kung saan magsisimula, okay lang yan. Baka ang mismong panonood ng video na ito ay simula na ng bagong layunin. Ang alagaan ng sarili mo, alamin ang tamang hakbang, at maging inspirasyon sa kapwa mo seniors. Isang araw, baka may apo kang lumapit at sabihing, Lola, buti ang lakas-lakas mo pa. At ang isasagot mo ay, dahil may dahilan pa ako para mabuhay. At totoo yon, dahil pinili mong bumangon, pinili mong magpatuloy, pinili mong alagaan ang sarili mo. At yan ang tunay na lakas. Kaya ngayon habang nanonood ka pa rin, tanungin mo ulit ang sarili mo. Anong gusto kong simulan ngayon na magbibigay saysay sa mga susunod na taon ng buhay ko? Pwede itong hobby. Pwedeng simpleng gawain sa bahay. Pwedeng isang commitment sa sarili. Basta't ikaw ang pipili dahil ito ang kwento mo. Sa susunod na bahagi ng video, pagsasama-samahin natin ang lahat ng natutunan mo mula sa mga senyales hanggang
Sa 3 hakbang na pwedeng simulan ngayon, magkakaroon tayo ng simpleng guide para araw-araw mong maipaalala sa sarili mo. Oo, may lakas pa ako. Oo, mahaba pa ang buhay ko. At oo, kaya ko pang mabuhay ng masaya at makabuluhan. Comment 6 kung handa ka ng bigyan ng bagong kahulugan ng bawat araw at kung may naisip ka ng bagong layunin, i-share mo rin sa comments. Malay mo may makarelate at ma-inspire dahil sa'yo. Ang sarap pakinggan, ano? Na kahit anong edad mo ngayon, 70 man, 80 o 90, may mga palatandaan at hakbang na nagsasabing hindi pa huli ang lahat. Na kung titingnan mo lang ng mabuti ang sarili mo, makikita mo, buhay na buhay ka pa, malakas ka pa, may pag-asa ka pa at higit sa lahat may silbi ka pa sa mundong ito. Balikan natin sandali ang mga senyales. Ilang sa mga ito ang nararamdaman mo pa sa katawan mo ngayon? Nakatayo ka pa ba ng maayos at hindi natutumba? Ibig sabihin alerto pa ang iyong utak at malakas pa ang koordinasyon ng katawan mo. Malakas pa ba ang pagkakahawak mo ng mga bagay? Ibig sabihin may lakas ka pa sa kalamnan mo at maayos pa ang sirkulasyon mo. May gana ka pa bang kumain? May lakas ka pa bang tumawa? May kakayahan ka pa bang harapin ang stress kahit may mga problema? At higit sa lahat, may koneksyon ka pa ba sa mga tao sa paligid mo? O kaya naman kaya mo pa bang bumuo ng bagong relasyon at layunin kahit simple lang? Kung kahit isa sa mga yan ay nasa iyo pa, ibig sabihin may simula pa. May direksyon, may buhay pa na pwedeng pagyamanin. Pero syempre, hindi sapat na basta may senyales. Kailangang kumilos din tayo. At doon papasok yung 3 bagay na tinutukan natin. Kumilos sa araw-araw, kumonekta sa tao, at magkaroon ng bagong layunin. Kasi kung hindi mo gagalawin ang katawan mo, unti-unti itong manghihina. Kung hindi mo palalalimin ang koneksyon mo, sa kapwa mababawasan ang kulay ng araw-araw. At kung wala kang layunin, mawawala ang gana mo sa buhay kahit malakas pa ang katawan mo. Kaya ngayong nasa point ka na alam mo na kung ano ang mga senyales at alam mo na rin kung ano ang pwedeng simulan. Anong balak mong gawin ngayon? Pwede kang magsimula bukas ng isang simpleng lakad. Pwede kang tumawag sa isang matagal mo nang hindi nakakausap. Pwede mong ilista ang mga bagay na gusto mong gawin sa susunod na linggo. Hindi para lang sa iba, kundi para sa sarili mo. At kung iniisip mo, matanda na ako, baka wala ng saysay. Hayaan mong itama ko yan. Walang sino man ang nawawalan ng saysay hanggat siya'y nabubuhay. Kahit nga yung mga bulaklak na malapit ng malanta, nagbibigay pa rin ng ganda. Lalo ka na, bawat kulubot sa mukha mo ay kwento. Bawat pilay, bawat sakit, bawat alaala, parte yan ng tibay mo. At yang tibay na yan ay dapat mong ipagmalaki. Marami sa mga kabataan ngayon ay naghahanap ng sagot pero ikaw, naranasan mo na. Nakita mo na ang mundo sa iba't ibang panahon. Kaya kung may taong dapat makinabang sa natitirang taon ng buhay mo, ikaw yon. Tandaan mo, hindi lang tungkol sa buhay pa ako ang mahalaga. Ang mas mahalaga ay yung tanong na, paano ko ba ginagamit ang natitira kong buhay? Kaya habang nandito pa ang hininga, habang kaya pang ngumiti, habang may lakas pa sa binti, gamitin mo. Magsaya ka. Magbigay ng inspirasyon. At higit sa lahat, mahalin mo ang sarili mo. Sa huling bahagi ng video, bibigyan kita ng isang simpleng daily reminder. Isang gabay na pwede mong i-print, isulat, o i-post sa pinto ng kwarto mo. Parang checklist ng mga ginagawa ng mga matatandang, malakas pa, masaya pa at may layunin pa. Isa itong paalala na araw-araw, may kaya ka pang gawin para sa sarili mo. Pero bago natin puntahan yon, gusto ko munang marinig mula sa'yo. Alin sa mga senyalis ang pinaka nakarelate ka? Alin sa mga 3 hakbang ang gusto mong simulan ngayon na? Type mo sa comments, ako ito. Sabihin mo kung saan ka nagsimula at baka may sumagot sa'yo, makipagkwentuhan at magbigay ng suporta. Tandaan mo, ang comment section na ito ay hindi lang para sa algorithm. Para rin ito sa komunidad ng mga seniors na kagaya mo na gusto lang mabuhay ng mahaba, malusog at masaya. Comment ako ito kung naramdaman mong ikaw nga yung tinutukoy sa video na ito. At kung kaya,
Muli share ang video sa isang kaibigan mong senior rin. Baka ito na rin ang simula ng bagong lakas para sa kanya. Narating na natin ang dulo ng kwento. Pero ang totoo, ito pa lang ang simula ng bago mong kabanata. Dahil ngayong alam mo na ang tiyatin senyales ng mahabang buhay at ang tripin bagay na dapat mong simulan ngayon, hawak mo na ang isang napakahalagang bagay, kaalaman na may kapangyarihan. Pero paano mo nga ba masisigurado na araw-araw susundin mo yung mga natutunan mo rito? Simple lang. Bibigyan kita ngayon ng isang araw-araw na paalala, isang checklist na maaari mong tandaan, isulat sa papel o ilagay sa pintuan ng kwarto mo. Isang pangako sa sarili mo na kahit anong edad mo na, pipiliin mong mabuhay ng may galaw, may koneksyon, at may saysay. Araw-araw na paalala sa mga senyor na gustong mahabang buhay. Gagalaw ako araw-araw, kahit 5 minuto lang, kahit sinimpleng lakad. Basta't hindi ako magpapahinga sa galaw, dahil habang gumagalaw ako, sinasabi ko sa katawan ko, gusto ko pang mabuhay. Makikipag-usap ako, kahit isang tao lang, kahit simpleng kumusta sa kapitbahay o tawag sa anak. Hindi ko hahayaan na ang puso ko ay malanta sa katahimikan. Magkakaroon ako ng layunin. Magtatanim ako, maglilinis, magdadasal, magtuturo, mag-aalaga ng sarili ko. Araw-araw may dahilan ako para bumangon. Aalagaan ko ang tulog at kain ko. Matutulog ako sa tamang oras, kakain ako ng masustansya. Dahil ang katawan ko ay templo at gusto ko itong tumagal. Pipiliin. Kung ngumiti, kahit may problema, pipiliin kong magpasalamat. Dahil habang may hininga, may pag-asa. Tariyabang may pag-asa, may rason para ngumiti. Kung babalikan mo ang lahat ng ito, mapapansin mo, hindi kailangan ng maraming pera. Hindi kailangan ng malalaking hakbang. Ang kailangan lang ay commitment. Ang desisyong araw-araw mong pipiliin, ang buhay. At alam mo ang isa pang sekreto. Ang mga taong nanonood ng ganitong video hanggang dulo, kagaya mo, sila ang madalas na mas mahaba ang buhay. Hindi dahil sa video mismo, kundi dahil sila ang tipo ng tao na handang matuto, handang kumilos, at handang magmahal ng sarili. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang gawin lahat agad-agad. Ang kailangan lang ay simulan mo ngayong. Tapos mo na ang video, baka nag-iisip ka. Ano na ang susunod kong hakbang? Simple lang, pumangon ka bukas ng may ngiti sa mukha. Isulat mo sa papel ang isa sa mga bagay na gusto mong simulan. Tawagan mo ang isang taong mahal mo. At sabihin mo sa salamin, kaya ko pa, malayo pa ang tatahakin ko. At kung gusto mong hindi ka nag-iisa sa biyahe mo, dito ka lang. Dahil sa channel na ito, araw-araw tayong magtutulungan para mabuhay ng malakas, masaya, at mahaba, kahit lampas 60 ka na. Kung gusto mong patuloy na matuto at lumakas, smash that subscribe button ngayon na. I-click mo na rin ang bell icon para hindi mo ma-miss ang susunod nating health tip or inspirational story. At kung may natutunan ka ngayon, paki-like ang video na ito. Malaking bagay yan para makita rin ito ng ibang seniors na baka kailangan din ng lakas ng loob ngayon. Comment simula pa lang to. Kung handa ka nang yakapin ang bagong yugto ng buhay mo. At i-share mo ang video na ito sa isang taong gusto mong makasama sa mahabang lakbayin ng buhay. Dahil tandaan mo, hindi lang ito tungkol sa tagal ng buhay, kundi sa kalidad ng bawat araw na natitira. At habang buhay ka pa, may oras pa, may saysay pa, may pag-asa pa.